Kumusta mga ka-tips? Welcome back sa ating channel kung saan ang bawat panonood nyo ay investment para sa mas masayang buhay. Alam nyo ba na ayon sa statistics, pera ang top reason kung bakit nag-aaway ang mga mag-asawa? Masakit man aminin, minsan ang pagmamahalan ay nasusubok kapag walang laman ang bulsa. Kaya naman sa video na ito, hihimayin natin ang 5 powerful tips para maging solid ang inyong financial partnership. Siguraduhin na panoorin nyo ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakaimportanteng aral na magsisilbing sikreto para hindi na kayo kailanman magtalo sa pera. Simulan na natin. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Team Bahay Team Bulsa. Ang unang hakbang para matigil ang bangayan sa pera ay ang pagtanggap na kayong dalawa ay nasa iisang team na lang at hindi na magkalaban. Sa kulturang Pinoy, madalas nating daladala ang mindset na kapag pera ko, ako ang masusunod, lalo na kung tayo ang breadwinner o ang mas malakas kumita sa pamilya. Pero ang totoo, ang ganitong pananaw ang numero unong mitya ng away dahil nararamdaman ng katuwang mo na wala siyang boses o kontrol sa takbo ng inyong buhay. Dapat ninyong ma-realize na simula nung nagpakasal kayo, ang lahat ng inyong assets at pati na rin ang mga utang ay naging shared responsibility na. Kapag ang mindset ninyo ay team bahay, magiging natural na lang ang transparency dahil alam ninyong ang tagumpay ng isa ay tagumpay ninyong dalawa. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang nagpasok ng mas malaking halaga sa bangko, kundi kung paano ninyo pagkakasyahin ang resources ninyo para sa ikagaganda ng inyong kinabukasan. Para maging epektibo ang inyong partnership, kailangan ninyong magkaroon ng tinatawag nating usapang pangarap, kung saan hindi muna mga bills ang bida kundi ang inyong mga vision sa buhay. Isipin ninyo kung nasaan na kayo after 5 years o 10 years at isulat ninyo ito sa isang papel para visual at kitang-kita ninyong dalawa. Gusto nyo ba ng sariling bahay para hindi na nangungupahan? O baka naman gusto ninyong mag-ipon para sa college fund ng inyong mga anak habang sanggol pa lang sila? Kapag malinaw ang inyong common financial goals, mas madali nang magsakripisyo sa mga luho ngayon dahil alam ninyo ang malaking premyo na naghihintay sa inyo sa huli. Ang away sa pera ay madalas na nangyayari dahil walang direksyon ang inyong paggastos, kaya feeling ng isa ay nasasayang lang ang pinagpaguran nyo sa mga bagay na wala namang saysay. Napaka-importante rin na kilalanin ninyo ang inyong financial personality dahil bihirang-bihira na ang mag-asawa ay parehong matipid o parehong gastador. Karaniwan sa magkapareha, mayroong isa na spender o mahilig sa convenience at reward at may isa namang saver na mas panatag kapag nakikitang lumalaki ang balanse sa passbook. Sa halip na magsisihan o magtawagan ng kuripot at bulagsak, gamitin ninyo ang inyong differences para maging balanse ang inyong finances. Ang saver ang magsisilbing preno para hindi kayo mabaon sa utang, habang ang spender naman ang magpapaalala na kailangan nyo ring i-enjoy ang bunga ng inyong paghihirap paminsan-minsan. Ang susi rito ay ang pag-amin ng tapat sa inyong mga kahinaan pagdating sa paghawak ng pera para alam ninyo kung sino ang dapat mas mag-oversee sa budget at sino ang kailangang mag-adjust. Dapat din nating burahin ang kultura ng secret savings o secret utang sa loob ng inyong relasyon dahil ito ay forms ng financial infidelity o pagtataksil sa tiwala ng asawa. Maraming Pinoy ang nagtatago ng pera para itulong sa kamag-anak nang hindi alam ng asawa o kaya naman ay naglo-loan sa mga app para pambili ng gamit at saka na lang amin kapag hindi na mabayaran. Ang ganitong gawain ay parang anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng inyong pagsasama dahil ang basehan ng matatag na pamilya ay ang katapatan. Dapat ay mayroon kayong transparency policy kung saan open book ang lahat ng kinikita, lahat ng utang at lahat ng gastusin ninyo araw-araw. Kapag wala kayong itinatago, wala kayong dapat ikatakot o ipag-alala tuwing mag-uusap kayo tungkol sa inyong bank accounts at mga resibo. Bilang practical na gabay, gumawa kayo ng listahan ng inyong top 3 financial goals at ilagay ito sa lugar na madalas ninyong makita, tulad ng pinto ng refrigerator o gawin ninyong wallpaper ng inyong mga cellphone.
Tuwing may balak kayong bilhin na labas sa inyong budget, tingnan niyo muna ang listahang ito at itanong sa sarili kung makakatulong ba ang gastos na ito para makuha ninyo ang inyong pangarap. Halimbawa, kung ang goal ninyo ay makapag-save ng 50,000 pesos para sa emergency fund, mas madali nang tumanggi sa mga sale o unnecessary upgrades dahil alam ninyong may mas mahalagang bagay kayong pinaglalaanan. Ang pagiging team bahay at team bulsa ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi lang, kundi ito ay araw-araw na desisyon na unahin ang kapakanan ng pamilya kaysa sa sariling kagustuhan. Tandaan ninyo, ka-tips, na kapag ang mag-asawa ay nagkakaisa sa pera, mas mabilis ninyong maaabot ang tagumpay at mas magiging payapa ang inyong tahanan. Aral 2. Ang sistemang sobre. Ang pangalawang aral na dapat nating matutunan ay ang pagkakaroon ng sistema sa pagbabudget na madaling intindihin at makikita ng inyong mga mata. Maraming mag-asawa ang nag-aaway dahil feeling ng isa ay mabilis maubos ang pera habang ang isa naman ay nagtataka kung saan napupunta ang barya. Dito papasok ang konsepto ng envelope system o ang pagbubukod-bukod ng pera para sa iba-ibang kategorya ng inyong gastusin sa loob ng isang buwan. Sa paraang ito, hindi kayo magugulat na wala na palang pambayad sa kuryente dahil nagamit na pala ninyo ito sa grocery o sa pagkain sa labas. Kapag nakahiwalay ang pera para sa mga fixed bills gaya ng renta, tubig at kuryente, nagkakaroon kayo ng peace of mind dahil alam ninyong secured na ang mga basic necessities ninyo bago pa man kayo gumastos sa ibang bagay. Ang ganitong sistema ay napaka-epektibo para sa ating mga Pinoy dahil mas nararamdaman natin ang limitasyon ng ating pera kapag ito ay hawak natin o nakikita nating nababawasan sa loob ng sobre. Napaka-importante rin na sa loob ng inyong budget ay maglaan kayo ng tinatawag nating personal allowance para sa bawat isa na walang pakialaman o report na kailangan. Madalas kasing pagmulan ng init ng ulo kapag pati ang maliit na pambili ng kape ng asawang lalaki o ang simpleng skincare ng asawang babae ay kailangan pang pag-usapan o pagtalunan. Ang tawag dito ay ang no questions asked budget kung saan mayroon kayong saktong halaga, halimbawa ay 500 pesos o 1,000 pesos bawat buwan na pwedeng gastusin sa kahit anong gusto ninyo. Kapag meron kayong ganitong kalayaan, hindi ninyo mararamdamang nasasakal kayo sa loob ng inyong relasyon pagdating sa pera. Ito rin ang paraan para hindi kayo magkaroon ng resentment o sama ng loob dahil kahit papaano ay nairaraos ninyo ang inyong mga personal na hilig nang hindi nababawasan ang budget para sa mga bayarin sa bahay. Dapat din nating matutunan ang disiplina ng weekly auditing na hindi parang interrogation o parang pulis na nag-iimbestiga sa asawa. Maglaan kayo ng 15 minutes tuwing Sunday night para tingnan kung kumusta na ang laman ng inyong mga sobre o ng inyong bank account. Ang goal nito ay hindi para maghanap ng butas o sisihin ang isa't isa kung bakit malaki ang nagastos sa palengke, kundi para i-adjust ang plano para sa susunod na linggo. Kung nakita ninyo na medyo napadami ang gastos sa pagkain nung nakaraang 5 days, pwede ninyong pagkasunduan na magtipid muna at mag-ulam ng simple sa mga susunod na araw. Sa pamamagitan ng regular na check-up na ito, naiiwasan ninyo ang surprises sa dulo ng buwan kung saan bigla na lang kayong mawawalan ng budget at mapipilitang mangutang dahil hindi ninyo nabantayan ang inyong cash flow. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming pamilya ay ang hindi pag-prioritize sa emergency fund at pag-ubos ng lahat ng kinita sa mga wants o luho agad-agad. Ang totoong financial security ay nagsisimula kapag mayroon kayong naitabing pera na pwedeng bunutin kapag may bigla ang pagkakasakit, nasirang gamit sa bahay o biglang nawalan ng trabaho ang isa sa inyo. Imbes na unahin ang pagbili ng mga bagong damit o gamit sa bahay na sale, unahin ninyong punuin ang inyong emergency fund hanggang sa umabot ito sa halagang katumbas ng 3 to 6 months ng inyong expenses. Isipin ninyo na ang fund na ito ay parang shock absorber ng inyong pagsasama dahil karamihan ng away ng mag-asawa ay nagsisimula kapag may pressure na galing sa hindi inaasahang bayarin at wala kayong madukot na sariling pera. Kapag alam ninyong may backup kayo, mas relax ang inyong pag-uusap at mas positibo ang inyong outlook kahit may dumating na pagsubok. Sa panahon ngayon na digital na ang lahat, makakatulong din kung gagamit kayo ng mga simple tracking apps o kahit isang notebook na nakalagay sa lamesa kung saan ililista ninyo ang bawat gastos nyo.
Ang tawag dito ay tracking your centavos dahil ang malalaking utang ay madalas na nagsisimula sa maliliit na gastos na hindi natin namamalayan o nababantayan. Isulat ninyo ang lahat mula sa pamasahe sa tricycle na 20 pesos hanggang sa biniling merienda sa kanto. Kapag nakikita ninyo ang data sa harap ninyo, mas madali nang mag-decide kung saan pwedeng mag-cut ng cost para mas mapabilis ang inyong pag-iipon. Ang pagbabudget ay hindi pagpaparusa sa sarili, kundi ito ay pagbibigay ng direksyon sa inyong pera para mapunta ito sa mga bagay na tunay na mahalaga sa inyo. Tandaan ninyo, ka-tips, na ang taong may plano ay laging lamang sa taong umaasa lang sa swerte at diskarte sa araw-araw. Aral 3, ang panuntunan sa utang at luho. Ang pangatlong aral na dapat nating itanim sa ating isipan ay ang pagkakaroon ng malinaw na hangganan pagdating sa pangungutang at pagbili ng mga luho. Sa kulturang Pinoy, napakadaling ma-pressure sa mga sale, promo at lalo na sa mga easy installment plans na nakikita natin online, kaya naman madalas tayong mabaon sa utang nang hindi natin namamalayan. Ang unang rule na dapat ninyong ipatupad bilang mag-asawa ay ang 24-hour rule para sa anumang bibilhin na hindi naman kasama sa basic needs. Kapag may nakita kayong sapatos, gadget o gamit sa bahay na bigla ninyong gustong bilhin, palamigin muna ang ulo at magpalipas ng bawat 24 hours bago magdesisyon. Madalas, ang urge na bumili ay dala lang ng emosyon o bugso ng damdamin at kapag lumipas na ang isang araw, marirealize ninyo na hindi nyo naman pala talaga kailangan ang bagay na iyon at mas mabuting itabi na lang ang pera. Kasunod nito ay ang napakahalagang polisiya ng joint approval. Pagdating sa anumang uri ng utang, maliit man o malaki, walang sino man sa inyong dalawa ang dapat manghiram ng pera sa Bombay, sa kooperatiba, sa credit card o kahit sa mga online lending apps nang hindi alam at walang pahintulot ng asawa. Ang utang ay isang seryosong obligasyon na hindi lang ang nanghiram ang pumapasan, kundi ang buong pamilya, kaya dapat ay pareho kayong go bago pasukin ang anumang commitment. Kapag nalaman ng asawa mo na mayroon kang secret loan na binabayaran buwan-buwan, doon nawawala ang tiwala at doon nagsisimula ang mga away na mahirap ng ayusin. Ang pagiging bukas sa usaping utang ay proteksyon ninyong dalawa para hindi kayo malunod sa interes at para alam nyo kung paano nyo ito sabay na babayaran nang hindi nasasakripisyo ang budget para sa pagkain. Isa pang hamon sa ating mga Pilipino ay ang pagtulong sa mga kamag-anak na madalas ay nagiging sanhi ng pagtatalo ng mag-asawa. Hindi naman masamang tumulong pero kailangan ninyong magtakda ng hard limit o hangganan kung hanggang magkano lang ang kaya ninyong ibigay nang hindi kayo ang nagkakautang-utang. Pagkasunduan ninyong dalawa ang isang specific amount na help fund bawat buwan at kapag lumagpas na roon ang hinihinging tulong ng kapatid o pinsan, kailangan ninyong matutong magsabi ng no nang may paggalang. Tandaan ninyo na ang unang responsibilidad ninyo ay ang inyong sariling pamilya at mga anak, kaya hindi ninyo dapat ipamigay ang perang nakalaan para sa inyong bills o tuition fee. Ang pagkakaroon ng nagkakaisang desisyon pagdating sa pagtulong sa relatives ay maglalayo sa inyo sa sumbatan at sisihan sa huli. Para mas maging praktikal ang inyong paggastos, kailangan ninyong dumaan sa needs versus wants filter sa tuwing lalabas ang pera sa inyong bulsa. Ang needs ay ang mga bagay na hindi ninyo pwedeng hindi bayaran gaya ng bigas, kuryente at gamot, habang ang wants naman ay mga bagay na gusto lang ninyo para sumaya o para maging komportable gaya ng milk tea, branded na damit o bagong cellphone. Bago ninyo i-check out ang cart ninyo sa mga shopping apps, mag-usap kayo at tanungin ang isa't isa kung ang item bang ito ay needs o wants sa puntong ito ng inyong buhay. Kung kayo ay may binabayarang utang o nag-iipon para sa mahalagang bagay, dapat ay mas marami ang no kaysa sa yes pagdating sa mga luho. Ang disiplinang ito ang magsisigurado na ang bawat pisong pinaghirapan ninyo ay napupunta sa mga bagay na may tunay na halaga at pakinabang. Kung kasalukuyan naman kayong may mga utang na binabayaran, gamitin ninyo ang debt snowball method, kung saan uunahin ninyong bayaran ang pinakamaliit na balanse habang nagbabayad ng minimum sa ibang utang. Kapag nabayaran na ninyo ang pinakamaliit na utang, ang perang pambayad doon ay idadagdag ninyo sa pambayad sa susunod na utang hanggang sa maubos ang lahat.
Ang method na ito ay napaka-epektibo para sa mag-asawa dahil nakakaramdam kayo ng small wins na nagbibigay sa inyo ng gana at motivation na magpatuloy sa pag-aayos ng inyong finances. Sa halip na mag-away dahil sa laki ng utang, magtulungan kayong humanap ng paraan para dagdagan ang income o bawasan ang gastos para mas mabilis ninyong matapos ang inyong mga obligasyon. Ang tagumpay sa pagbabayad ng utang ay isa sa pinakamagandang experience na magpapatibay sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Aral 4. Respeto sa roles at contribution. Ang pang-apat na aral na dapat nating tandaan ay ang pagbibigay ng tamang halaga at respeto sa kontribusyon ng bawat isa, kahit sino pa ang mas malakas kumita sa inyong dalawa. Sa maraming pamilyang Pinoy, madalas maging mitya ng away kapag ang isa ay breadwinner at ang isa naman ay stay-at-home na nag-aalaga ng mga anak. Dapat ninyong maintindihan na ang trabaho sa loob ng bahay ay may katumbas na malaking halaga kung babayaran mo ito sa ibang tao gaya ng yaya, cook o labandera. Huwag ninyong titingnan ang kontribusyon sa pamamagitan lang ng pera o ng figures sa bank account dahil ang pagpapanatili ng maayos na tahanan ay isang full-time job na walang day off. Kapag nirespeto ninyo ang labor of love ng bawat isa, mawawala ang pakiramdam na mas nakakataas ang isa dahil lang siya ang may payslip buwan-buwan. Napaka-importante na iwasan ang pagkakaroon ng breadwinner complex kung saan pakiramdam ng nagtatrabaho ay siya na ang hari o reyna na dapat masunod sa lahat ng desisyon sa pera. Kahit ikaw pa ang nagpapasok ng 100% ng income sa inyong bahay, dapat ay 50-50 pa rin ang boses ninyo pagdating sa paggastos nito. Ang pagiging provider ay isang pribilehiyo at responsibilidad para pagsilbihan ang pamilya, hindi ito lisensya para maliitin o diktahan ang iyong asawa. Kapag ginamit mo ang pera para kontrolin ang kapareha mo, sinisira mo ang tiwala at pagmamahalan na dapat ay pundasyon ng inyong pagsasama. Ang tunay na team ay nag-uusap ng pantay at walang lamangan dahil ang pera ninyo ay tool lang para sa ikagaganda ng buhay ninyong dalawa. Kailangan din nating magkaroon ng shared responsibility kung saan kahit isa lang ang nagtatrabaho, dapat ay pareho kayong maalam sa takbo ng inyong finances. Hindi pwedeng ang sagot ng isa ay bahala ka na o kaya naman ay hindi ko alam ang password ng account natin. Dapat ay pareho kayong aware kung magkano ang utang, magkano ang savings, at kung kailan ang mga due dates ng inyong mga bills. Ang kaalaman ay kapangyarihan at kapag pareho kayong in the loop, mas madaling gumawa ng mga adjustment kapag nagkaroon ng problema. Kung ang asawang nasa bahay ang humahawak ng budget, dapat ay regular siyang nagbibigay ng update. At kung ang asawang nagtatrabaho naman ang may hawak, dapat ay lagi siyang open sa mga katanungan ng kanyang katuwang. Huwag din ninyong kalimutang i-celebrate ang inyong mga small wins bilang mag-asawa dahil ito ang magbibigay sa inyo ng inspirasyon na magpatuloy. Halimbawa, kung nakapagtatabi kayo ng 500 pesos bawat linggo mula sa inyong pagtitipid, pwedeng gamitin ang maliit na part nito para sa isang simpleng date o merienda sa labas. Ang pag-acknowledge sa hirap at galing ninyo sa pagbabudget ay isang paraan para maramdaman ng bawat isa na appreciated sila. Sa kulturang Pinoy, napakalaking bagay ng appreciation at tapik sa balikat dahil dito natin nararamdaman na hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay. Ang mga simpleng rewards na ito ang magsisilbing gasolina ninyo para mas lalong maging disiplinado sa paghawak ng inyong mga resources sa hinaharap. Panghuli, maging open kayo sa empowerment through education o ang sabay na pag-aaral kung paano mas mapapalago ang inyong pera. Maraming libreng resources online, sa YouTube o sa mga libro tungkol sa financial literacy na sadyang ginawa para sa mga Pinoy na gaya natin. Gawin ninyong bonding moment ang panonood ng mga tips tungkol sa pag-i-invest, pag-iipon o pagtatayo ng maliit na business. Kapag pareho kayong nag-upgrade ng kaalaman, mas nagiging malawak ang inyong pananaw at mas marami kayong naiisip na paraan para madagdagan ang inyong income. Ang pag-unlad ay hindi lang nakadepende sa sipag kundi sa talino rin sa pagpapasya at mas maganda kung sabay kayong nagle-level up bilang mag-asawa. Tandaan ka tips na ang matalinong pagsasama ay laging nagbubunga ng masaganang bulsa. Aral 5. Emotional Intelligence over Financial Intelligence. Ang huling aral na dapat nating tandaan, ka-tips,
ay ang katotohanan na ang pera ay papel at barya lamang, pero ang inyong relasyon ay binubuo ng damdamin at pagkatao. Sa init ng pagtatalo tungkol sa budget, madalas nating nakakalimutan na ang kausap natin ay ang taong pinili nating makasama habang buhay. Dito papasok ang emotional intelligence o ang kakayahang kontrolin ang ating emosyon para hindi makasakit ng damdamin. Ang unang practical na rule ay never fight while hungry or tired o huwag na huwag mag-uusap tungkol sa mabibigat na problema sa pera kapag kakauwi lang galing sa trabaho o kapag kumakalam ang sikmura. Kapag pagod at gutom ang isang tao, mas maikli ang pasensya nito at mas madaling magbitaw ng mga salitang pagsisisihan niyo sa huli. Kaya mas mabuting magpahinga muna at kumain bago buksan ang usapin ng bills. Kailangan din nating burahin sa ating bokabularyo ang sumbat culture na talamak sa maraming pamilyang Pilipino, lalo na kapag nagkakagipitan na. Iwasan ang mga linyang gaya ng "ako naman ang nagpapakahirap dito" o kaya ay "wala ka nang ambag, gastos ka pa ng gastos", dahil ang mga salitang ito ay parang lason na unti-unting pumapatay sa respeto ninyo sa isa't isa. Ang bawat sumbat ay nag-iiwan ng pilat na mas matagal maghilom kaysa sa anumang butas sa bulsa na nararanasan ninyo ngayon. Imbes na manumbat, subukang gamitin ang mga salitang "paano natin ito gagawa ng paraan" para maramdaman ng asawa mo na katuwang kaniya at hindi kalaban. Ang pagpapakumbaba sa gitna ng krisis sa pera ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatunay na ikaw ang tama o ikaw ang mas maraming nagawa para sa pamilya. Palitan din ninyo ang mindset na problema mo yan at gawin itong problema natin ito sa lahat ng pagkakataon. Kapag ang isa sa inyo ay nagkamali sa paggastos o naloko sa isang investment, ang bigat ng pagkakamaling iyon ay dapat pasanin ninyong dalawa bilang isang unit. Ang The Power of We ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa na bumangon muli dahil alam ninyong may sasalo sa inyo at hindi kayo tatalikuran sa oras ng kagipitan. Kapag ang asawa mo ay nakagawa ng financial mistake, huwag mo siyang lalong ibaon sa panunumbat. Sa halip, mag-focus kayo sa solusyon at kung paano ninyo maiiwasan na maulit ang ganoong sitwasyon. Ang shared burden o pinagsamang pasanin ay mas madaling dalhin at mas mabilis na nalalagpasan kaysa sa pagtutulungan ninyo ang isa't isa habang pareho na kayong nahihirapan. Napaka-importante rin ng tinatawag nating financial forgiveness dahil walang taong perpekto pagdating sa paghawak ng pera. Lahat tayo ay pwedeng mabulag sa isang sale, madala sa bugso ng damdamin o magkamali sa pagtitiwala sa maling tao pagdating sa negosyo. Ang galit at sama ng loob ay mas magastos kaysa sa anumang halaga ng perang nawala dahil ninanakawan nito ang inyong tahanan ng katahimikan at kaligayahan. Patawarin ang sarili at ang asawa sa mga maling desisyon sa nakaraan, matuto sa mga aral na dala nito at mag-move on ng magkasama tungo sa mas maayos na kinabukasan. Ang inyong kakayahang magpatawad ang magsisigurado na hindi mapuputol ang komunikasyon ninyo na siyang pinaka-importanting tool para maayos ang inyong finances. Panghuli, laging ilagay ang inyong mga values at ang inyong pagmamahalan sa sentro ng bawat desisyon na gagawin ninyo. Ang pera ay tool lang para suportahan ang inyong buhay, hindi ito ang mismong buhay ninyo. Kaya huwag ninyong hayaan na ang mga material na bagay ang magdikta ng inyong saya. Sa bawat desisyon sa paggastos, itanong ninyo sa inyong sarili, makakabuti ba ito sa aming pagsasama at sa kinabukasan ng aming mga anak? Kapag ang layunin ninyo ay ang kabutihan ng pamilya, mas madali ang mag-adjust, mas masarap ang magsakripisyo at mas magaan ang mag-ipon. Tandaan ninyo mga ka-tips na ang pinakamayamang mag-asawa ay hindi yung may pinakamaraming pera sa bangko, kundi yung may pinakamalalim na pag-unawa at pagmamahalan sa kabila ng anumang hamon sa buhay. Bilang pagtatapos, mga ka-tips, tandaan nyo na ang pera ay instrumento lamang at hindi dapat ito ang nagpapatakbo ng inyong buhay mag-asawa. Ang 5 aral na ating tinalakay, mula sa pagbuo ng iisang vision, paggamit ng sistemang sobre, pagtakda ng hangganan sa utang, pagrespeto sa kontribusyon ng bawat isa, hanggang sa pagpapahalaga sa inyong emosyon, ay magsisilbing matibay na pundasyon ng inyong tahanan. Hindi man madali ang mag-adjust sa simula, ang mahalaga ay handa kayong matuto
at magbago para sa ikagaganda ng inyong kinabukasan. Ang pinakaimportanteng lesson dito ay ang pagkakaisa, dahil kahit gaano pa kalaki ang inyong kinikita, kung hindi kayo magkasundo sa paggastos, lagi kayong mauubusan. Huwag hayaang ang papel at barya ang sumira sa sumpaan ninyo sa harap ng altar. Mag-usap ng mahinahon, magplano ng tapat at laging unahin ang pagmamahal kaysa sa pride. Kaya nyo yan, ka-tips. Hanggang sa susunod nating video, basta't may tamang tips, siguradong may panalo sa life. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.